Naalala nyo, ang expect natin 3 araw ha. 16, 17, 18. Di ba yun yung sinabi? Mukhang tapos na ho, mga kababayan. Mukhang hindi na po pinaabot ng 3 araw, mga kababayan. Bakit? Pagod na daw yung tao. Naibuhos na daw po lahat sa destabilisasyon, mga boss chief amo, sir. No? Naibuhos na daw po sa pangalawang araw yung ano pa ba sasabihin mo dyan? Hindi pa ba destabilisasyon yung nakita at napanood natin? Mga bossing, sige nga kayo, magpaliwanag sa akin. No, baka sakali na mali lang ang pagkakaintindi ko. Kayo po dyan, sa mga manonood, kayo po dyan, sa comment section. No, ano po ang masasabi nyo doon sa naging rally ng INC, DDS INC, mga kababayan? Hindi ba destabilisasyon yon? Marcoleta, sino la? Si Chavit Singh. Anak ng tinapa na yun, no? Pati si Chavit Singson nandun na din sa ibabaw. Ano ho? O eto, basahin ho natin. Baka sabihin niya, wala akong patunay na last day na po nila ngayon eh. Sabi dito, news update. Tinapos na ng Iglesia ni Cristo. Ha? Ayan. O yan ha. Wala. Masasaktan at masasaktan po. Nakita naman natin. Taas dito. Press 1 na lang kung sino ang naniniwala na yung pagkakabuo ng rally na yon destabilisasyon para kay Pangulong Bongbong Marcos. Press 1 kung kayo ay naniniwala at tama yung inyong palagay na destabilisasyon yung rally na yon. Press 2 mga boss chief amo, sir, kung kayo ay hindi naniniwala at ang iniisip nyo ay simpleng rally lang at pagpapahayag lang po, mga kababayan. Press 1 talaga Sorry mga iglesia. No, pasensya na po. Yun ang natunghayan, nakita na napanood ng taong bayan. Kaya lang mga bossing, sabi, wala na. Diyos ko yung mga DDS. Umaasa pa naman mga kababayan. No, yan ang kahuli-hulihang inaasahan nila tapos wala na, tapos na. Sabi dito, ABS-CBN, just in, tinapos na ng Iglesia ni Cristo ngayong Lunes ng gabi. Nobyembre 17 ang dapat ay 3 araw na anti-corruption protest sa Quirino Grandstand. Ano po? Ayon kay Eka Edwil Sabala, spokesperson ng INC, pagod na rin ang mga tao. Sabi pa ng mga DDS, tapos na si Bongbong Marcos. Papalitan na ang presidente ng Pilipinas. Yun pala, mga kababayan, yung presidente ng tricycle doon sa lugar namin, siya ang pinalitan. Toda naman pala yung yung sinasabi ng mga DDS. Akala ko naman, presidente ng Pilipinas Number 1, bigong destabilisasyon, sabi ni J. Hipolito. Sabi ni Michael C., tinigil nila kasi natakot ang leader, Makasuhan, Singson, Belica, Guanzon, Marcoleta, Aimee. Ano ang mapapala dyan kung hindi gulo? Di po ba, mga kababayan? Dagdag pa ni Sabala, hindi na kailangan ang 3 araw para makamit ang layunin na maiparating ang mensahe ng kanilang panawagan na gibain si Pangulong Bongbong Marcos. Ay hindi, mali pala. Sorry, yun talaga yung nakita namin at yun yung pagkakaintindi namin No. Truth, justice, accountability, at peace. Di ba? Ayan, Iglesia ni Cristo, tinapos na ang dapat ay 3 araw na anti-corruption. Pagod na rin ang mga tao daw. Siguro kapag tinuloy pa nila, mga kababayan, wala naman din. Mukhang hindi bababa. No. Langyato si Bronner. Nagpahayag pa na wala daw magiging kudeta na mangyayari. Ayawan na. 2 araw na lang. Di ba? 2 araw na lang. Naku, nailabas na natin lahat. Parang hindi nayayanig yung mamamayang Pilipino. Parang yung mga DDS lang ang nagiging masaya. Pero, wag ho kayo mga boss. Sabi ni Lando Laayon, BBM lang ang sakalam. Sabi ni pambansang nanay survivor, PBBM lang. Di ba, retired General Tigil ang GSIS.
pensyon. Tingin ko dapat, 'no, tingin ko dapat, hmm, puro pagpapabagsak sa gobyerno yung mga ginagawa ho, mga kababayan. Paano na 'to? Ano na naman, next month ulit, ang sasabihin na naman next month, "Oh, eto na naman may panibagong malakihang, malawakang rally na naman." Yung kay Kiko Barsaga nga 'di ba rally din yun? Ang sabi, tinatayang, humigit kumulang daw ang pupunta, milyon-milyon daw po ang pupunta do'n sa harap ng Forbes Park. Ayun, nakasuhan ng dalawa, sedisyon ang kaso, aray ko, kasama si Kiko Barsaga. Malamang ho, mga kababayan, ang mapapasok sa oblo 'pag nagkataon. Lagi na lang gano'n. Alam niyo mga DDS, kami din mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, kami din na sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas, na ano tawag dito, um, yung tipo bang inaasahan, umaasa kami milyon-milyon ang pupunta sa inyo at inaasahan namin na napakarami ninyo at inaasahan namin na mapapabagsak niyo si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos eto wala, hindi na naman po nagtagumpay. Wala na naman, 'di ba? Kailan ba talaga yung totoo? Oh, kada ho ganito tapos may bago kayong issue paulit-ulit, may bagong issue. Kayo naman ho siguro, na mga nanonood diyan, hindi naman ho siguro kayo galit sa akin kung malaki ang binibigay ni YouTube na kumbaga revenue sa amin, 'di po ba? Kami naman sumasagot lang naman po doon sa mga paninira nila kay Pangulong Bongbong Marcos at favorite po namin 'yon. Bakit po? Ang kasinungalingan, mga kababayan, ay napakadali pong puksain. Gano'n lang po 'yun. Ano? Simpleng-simple, ide-debunk mo. O kayo diyan, gano'n din ang palagay ninyo. Nagkakaunawaan tayong mayorya ng Pilipinas, majority ng Pilipinas. O, di simple. Marcos pa rin, the best president. Tumigil na kayo, maawa na kayo sa bayan. O, natin, mahalin ang Pilipinas. Yun nga ho mga kababayan Ano po, ang Pangulo natin ito, trabaho, trabaho, trabaho. Paglabas ng ibang bansa ng ating Pangulo, papuri, papugay sa ating Pangulo ang ibinibigay. Pero yung mga kampo ni Duterte, puro paninira at puro walang kakwenta-kwenta na mga bintang ho, mga bossing. Isama mo na diyan si Vic Rodriguez. Siya mismo yung may hawak, 'di ba? Sabi niya pa doon, ito po ang patunay na ang ating presidente ay hindi gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Aray ko po. So paano? Kailan ulit? Meron pa? November 30 ulit? Diyos ko. Pwede araw-arawin nyo? Oo. Request namin o request ko bilang isang vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Araw-araw naman may ide-debunk kami. Araw-araw meron kaming iba-vlog, 'di ba? Oh, mga kababayan, 'di ba? Araw-araw okay lang 'yon. At least yung mga manininda, yung mga nagtitinda, kumikita sila sa inyo. 'Di po ba mga kababayan? Kumikita sila sa inyo. Kaya lang, wag kayong pupunta doon sa kalsada. Kasi yung mga pumapasada, nadadali nyo ng traffic doon lang kayo sa hindi na kayo makaka-traffic. Araw-araw din kami may pagtatawa. Sama ni Fatima, si Fatima Ramirez may sabi niya na, pero susuportahan ko yung sinabi yan. Totoo naman. Araw-araw kayong may protesta, no? Araw-araw may destabilisasyon. Tapos ano pa? Araw-araw kayong may bagong issue. Kami naman araw-araw kami merong topic sa aming mga vlog. 'Di ba? Yung Pangulo naman natin hindi naman po naaantala kahit na mag-araw-araw silang mga mag-rally. Tuloy-tuloy lang po sa trabaho yung Pangulo 'Di ba? Araw-araw kami may vlog, araw-araw mataas yung revenue ni YouTube sa amin. Araw-araw kaming minamahal ng taong bayan. Okay lang. Kaya okay lang sa inyo. Tuloy nyo lang. Wala kaming problema diyan. Ayos lang. Ang problema namin kapag kasi Pangulong Bongbong Marcos nagpaapekto doon sa mga rallying ganyan,
baka huminto ng trabaho, eh, papagalitan namin si pangulo, 'di ba? "Uy pangulo, hindi 'yan ang trabaho mo, yang asikasuhin yang mga rally na 'yan, 'no, ang trabaho mo, eh, 'yan." Which is ginagawa po ng pangulo ngayon mga bossing, 'di ba? Tuloy-tuloy lang, oh, wala na yung saldi ko ano, hindi na napag-usapan bigla. Paano 'yan? Palit palit hero, palit hero, 'no?